Ang message ko, title, ano ang pamumuhay mo kapag wala ang Kristo? Ayan, so, ano kayo yung buhay ko? Parang, ano natin na to, kung babalik nyo ito, siguro natanong nyo rin sa sarili nyo, ano kaya ang pamumuhay ko kapag wala ang Kristo? So, ito po yung teksto natin sa Efeso. Wow, kita-kita, no? Basahin ko na lang po, Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga kagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundo ito. At nagpailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid at sa espiritu naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinukutan ng Diyos. So nasagot na kaagad, ano? Wow, amazing Lord, salamat. Kasi sinagot na kaagad niya, ano kaya ang buhay ko or what is the lifestyle of my living without Christ? Kasi ito yung kakapuutan pala tayo ng Diyos. No? Ito yung ano niya. So, gaya ng tanong ko kanina, Jasper, ano nga yun? Minsan ba, natanong nyo na sa inyong sarili, or sa ano yun, habang nagbulay-bulay, nakaupo kayo na, ano kaya yung buhay ko kung wala ang Panginoong Kristo sa akin? Last Friday, yung testimony night natin, na karelate ako kay Ate Nani. So, nakwento man niya, no, na nag-recall siya sa anong buhay niya, anong buhay ng family niya, higit kay June, at sa kanyang mga nalalaki. Kung nanatili pa rin sila doon sa kanilang tinitirhan noon. Nakita niya, nakursina niya, ito yung buhay, kasi yun yung buhay na nakita niya sa paligid niya, ay ganoon pa rin ngayon. So, maaaring, ang tendency, maaaring mamuhay din ang ganoon sila. Ako din naman, wala akong masyadong hugot kung bakit ako naging born again. Pero may strategy lang talaga ang Panginoon. No? Grabe ang kanyang strategy na ginawa sa akin para laging mapalapit sa kanya. At pinili niya bilang anak o lingkod niya. So, sabi ko nga, nung matagal ko na natanong to eh, kasi gusto ko yung message. Kasi, ano nga ba ang buhay ko pag wala akong Kristo? Ano kaya yung pinagnan? Kasi, kung ma-recall ko lang, yung maisip ko, ako lang mag-isa doon sa province namin, lahat sila nandito. So, kung wala talaga ang Jesus sa akin, hindi ko nakilala na after ko yun, yung mamuhay na alam mo ng free na talaga. So, ano kaya? So, hindi ko na yun, pero ang galing ng Lord, talagang pinili tayo at hinako tayo kung anong mabuhay na maaaring may kapahamakan. So, sabi nga, ito yung cliche, the greatest tragedy in life is not death, but life without Jesus. Amen ba kayo? Amen. Amen, ano? Ito yung akala natin kamatayan ng tragedya at tragaban. Of course, yung wala tayong Diyos. Normal na, kasi parang normal na sa atin. Yung lahat tinatanong ko, mga kasamahan ko, matawa ka nga. Tinanong ko yung topic ko. Hindi ko naman sabi yung topic ko, but tinanong ko, anong buhay mo kung wala kang Jesus, walang ano. So, ang dami ang tanong, marami din ako natutuhan sa kanila. At parang may common denominator lang talaga. Useless, meaningless, or walang direction. Parang for sure, maaaring ganun din ang yung mga sagot. Pero palalimin natin. So, ito po yung ano natin. Ito yung one of my favorite na author, si Rick Warren. So, nung naging Christian ako, ito yung unang book. Yung Purpose Living. Purpose? Okay, yun. So, ito yung book na ito yung book na naunahan sa akin. Dahil may nagbigay kay Jojo. Jojo naman, hindi Christian that time. Wala siyang pakialam sa mga gano'ng mga nasa Panginoon ng mga aklat. So, ako yung nagbasa at nag-bless talaga ko ng gusto. Ito yung sabi niya, without God, life has no purpose. Without purpose, life has no meaning. Without meaning, life has no significance or wala talagang pag-asa. At sinumundahan ito
ng ating pinakamatalino, pinakamayaman na hari, no, na nag-exist sa mundo ito, si Hari Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes 6, chapter 6, verse 6, all of life without God is entirely meaningless talaga. Wala talaga, masabi natin, wala ka, ang ganda nga ng kanta kanina, no? Parang sa inyo talaga, Lord, ang merong pag-asa. Wala kang makitang maganda, buti, kung wala ang Diyos sa atin. So, yung springboard natin is yung mga atheist. Kasi, alam mo yung, kasi itong mga boomer, ako boomer na akong generation ko eh. Parang hindi ko masyadong narinig yan. Yung atheist na yan. Kayo din ba? Or lately lang natin na masyadong boom. Biglang talaga na meron pala nito. Meron pala talaga nito mga agnostic, meron mga atheist. Ito yung atheist. Ito yung mga person, mga tao na talagang paniniwala. Walang Diyos. No? Ito yung sinasabi, lack of believing the existence of God or gods. Wala silang kinikilalang Diyos. Ang alam nila, to see is to believe. Kasi nga, science, more on science ang kanila pinaniwalaan. Dahil nga, sa science nga naman, sabi niya na ayaw nilang maniwala. Dahil sa Bible, kasi tao lang daw gumawa nito. Si Charles Darwin, di ba? Tao lang din, siya yung naka-discover sa mga evolution. Siya yung ang galing ang stock ng tao dahil sa hayop, ang mga ibon, kung ano yung mga niya. Tapos, ang mga atheists na to, wala silang Diyos. Kasi nga, ang Panginoon lang daw is just a necessity. No? At alam niyo ba, itong mga atheists na to, habang hindi ko naman nilaliman ng pag-aaral sa kanila, pero ko lang, na kasadahan ko lang talaga, gusto kong malaman ng kanila kung bakit wala sila. They are Christian before. Nakakalungkot Nakakalungkot kasi Kristiyano sila before. Biglang ayaw na nila sa Diyos. Ano kaya yung dahilan? No? At ano ang buhay nila ngayon? Tinitingnan ko talaga, ano ang buhay nila? No, na wala silang Diyos. Yan. Sabi nga kapatid, itong message na to, this is not just before na maging aware tayo, ano kung wala. Kasi alam na natin kung walang Diyos, ano kanyang na natin. This is not just also a reminder na kung wala tayong Diyos, anong mangyayari. But this would be, understand natin. Kasi ito nga, sabi ko nga kanina, itong mga dati silang Christian. Dati sila, pinanampalataya. Sabi nga, Catholic ako, born again ako, ang dami nilang mga kilala nila ang Diyos talaga. Pero biglang, nag-step out, nag-turn out, or turn away sa Panginoon. So sabi nga, anong stand natin? Ano ang ating action? Ano ang ating, kasi before them, tayo nang pinili ng Diyos, di ba? Na maging isa sa mga gagamitin na. So, ito nga, may story ako na this is true story na paano ko na, itong preacher na to, street preacher siya, na dapo siya or nakarating, napadpad sa university yung college of, hindi ko nasabihin, pero basta sa university na yun, kung saan, he's preaching about salvation, love of God. Ayan, so talagang di mawala yan. At ano ang hinatnan? No, na walang mga Diyos. No? At walang hindi kilalang Diyos. So, yun naman talaga yung ating mga di ba? So, suddenly, mayroong isang lalaki nag-appear yun sa isang mga student, college student, nag-appear na claiming na Christian din siya. Siyempre, pinatawag siya dun sa isang preacher. So, naging kasama siya, siguro nag-intercede siya doon. At the same time, kasama siya dun sa sa preacher na yun. So, may isa naman nag-appear na college student din. Sabi niya, born again ka pala. Sabi niya gano'n. Nabang kita dito na lagi kitang nakita at lagi kitang nakangitian. Oo, sabi niya, di ko man lang alam na born again ka. Sabi niya, di ko man lang alam na isa ka pala na mananampalataya. Sabi niya, siguro, dalawa lang reason bakit hindi mo sinasabi na born again ka. Una, dahil kinahiya mo na born again ka. Isa sa ko, kinahiya. Or number two,
wala ka talagang love sa amin. Kaya gusto mo, ayaw kaming bahagian tungkol. Kasi naano siya na may kahinatnan pala. No? Itong 8 years na to, yung 8 years na to, hindi niya alam, ay kahinatnan pala talaga. Kasi siguro, alam niyo mga kapatid, itong mga 8 years na to, maaari, namulat na sila, nung lumaki sila, magulang niya 8 years din. No? So, wala talagang Diyos, walang pinakilala silang Diyos. Meron naman, yung sabi ko kanina, Christian na sila galing. So, alam na nila, aware na sila na ito yung hinatnan, tapos sabi nga nila, ay, ano lang yan, mga hipokrita lang kayo, mga hipokrito lang kayo, kasi sinasabi nyo lang yun, but it's not true. So, yun mga kapatid, sabi niya, minsan na ano ako na, totoo nga ba? Minsan, nangyari din sa atin na, no, na hindi tayo concerned. No? Hindi tayo totoong nag-love or nag-extend ng love to someone talaga para i-share at magkaroon ng boldness na i-share bahagi yung salita ng Panginoon, which is very important. Kasi tayo yung una na nabigyan na eh. Tayo yung unang na-introduce sa atin ng Panginoon at kaloob ng Panginoon yun na open yung ating puso at isip at palawakin ang ating, palalimin ang ating pagkakilala sa Kanya para lubusan tayo maligtas pagdating niya. So, tayo naman, ano naman yung, nakuha natin yung benefits na yun, ano naman yung ating, ang tawag nun, ang ating gagawin. No? Ano naman ang ating motivation? Yung motivation, malakas na motivation na yun, no? Sobra kanina, nakaka-overwhelm na kung ano yung nararamdaman, naranasan natin ngayon. Nakaka-overwhelm na nandito na tayo sa ating Panginoon. At minsan nga, sabi ko, pag nakaano ako, coffee time, sabi ko, yung nararamdaman ko, yung lahat-lahat, sana, yung mag-pray ako, sana nararamdaman to ng ganito, yung mga sinasama ko sa prayer, nararamdaman ko na, of course, yung family ko, lubusan na makilala, nararamdaman ako ito ng aking mga friends. And thanks God talaga, isa sa mga patotoo ko, yung friends na pinapadalangin ko, na, ano sila, yung dalawa, nag-church na sila. At nakita ko, lumalalim na rin sila sa Panginoon. And glory to God kasi sinagot ng Panginoon way back or year, sa tagal ng panahon, pero tinugod ng Panginoon. Talaga hindi lang talaga tayo magsawa sa panalangin at magpasalamat. So, kapatid, sabi nga, yung sign of love, i-extend natin sa kanila. Though hindi natin sila makontrol, hindi natin control, ayaw nilang maniwala, dahil sabi nga naman, bulag na sila na gusto sa kanilang paniniwala. Sabi nga dun sa John, chapter 10, verse 10. The thief comes only to steal and kill and destroy. Then I came that they may have life and have it abundantly. So, sinira na eh. No? Ano na kaaway ang kanilang kaisipan. Kaya pala itong mga, yun nga, hindi ko alam kung may kakilala kayo mga ideas na, no? Kasi ako so far wala pa. Pero siguro meron, pero tinatago nila eh. Kasi ayaw nila, mag-condemn sila, ayaw nila maging maniwala sila sa kanilang mga friends, maaari. Pero kung meron kayong kakilala, this is, pagkakataon nyo. No, na i-introduce nyo. Kasi talagang nakawala lang sila. Nagbulag lang sila. Kasi yun yung trabaho ng kaaway. Ang strategy ng kaaway ay hindi kasing lakas ng strategy ng Panginoon sa bukas, through you. Okay, mga kapatid? So, sabi nga, ang danasan ng tao, di kumikilala sa Diyos dahil mataas ang immorality. Yan. Ang tao na walang pagkakilala sa Diyos ay mataas ang morality. Oo nga. Na ano po, kasi isa-isahin natin ngayon kasi ito rin yung inanong ko na siguro, isa din ako dito. No? Immoral ang tawag isa-isa. So, sorry for my words, pero talagang ito yung katotohanan at nakita natin, na-witness natin, na-observe natin at sinabi naman talaga ng Panginoon na ito na yung time eh. Na parang hindi na, pasira pa sa mundo, pasira na rin ang tao. Parang halos lahat na. Alam niyo ba, 1 billion na ang aliens. So, ilang billion ba tayo? 7? 8 billion tayo, mga So, wala pa sila sa 1/4 na kung wala at hindi tayo kikilos.
na bilang isang Kristiyano na dadami sila. Baka maging 1/2 na or maging ano na tayo. Mas mataas pa sila sa ano natin. So, watching their life and their testimonies. So, nakita ko, para sa kanila, just for no right or wrong. Wala sa kanila kasi sila yung ano eh. Sila yung Diyos. No, wala sa kanila yung Panginoon. Sabi yan na naman na i-testify. Masaya na sila. Ang ganito din, nag-ipon-ipon. Meron din sila more on education ang kanilang pinag-uusapan. Not religion, wala talagang God, wala. Ang gusto nilang gawin, ay gagawin nila. Kasi wala naman sila kinakatakutan. Ang ano na nila, pag nagkasakit, of course, ayan sa kanilang ano, si Dr. Kagan. Walang Diyos, wala silang tinatawag at walang tatawagin Diyos. Meron naman, na lagi atheist, ay nagiging Christian. Ang ganda ng testimony niya kasi katulad nga ni yung nakilala ay yung napanood ko yung sa testimony niya na dati siyang walang pagkakilala sa Panginoon pero lumok na lumok niya. Galing naman siya sa may pagkakilala labo pa galing siya sa Christian, naging atheist, walang pagkakilala sa Panginoon, bumalik sa pagiging Christian. Kasi nga, may natanin na sa kanyang puso. So yung mga kilala na natin, insert ko lang, na siguro maaring nag-turn away sa Panginoon at walang inikilala ng Diyos. Isa tayo sa gagamitin, manumbalik ng kanilang pagkakilala sa Diyos. No? Maaring manumbalik ang kanilang pagiging Kristiyano sa lupas. Ayan. At another one, sabi dito, their wife, nakita ko yung mga street preacher, kung mapanood nyo, parang napadalas ang panood ko doon. O kahit sa Facebook lang, yung reels, di ba lumalabas sila at makita ko, tinatapos ko talaga. Grabe ang wild ng mga ano. At sorry, alam ko, meron tayong mga mag-anak, and they are more LGBTQ. No? Yung mga atheist na yan. So, napaka-wild nila, talagang nagwawala sila, kiniklaim nila, tapos, instead na Jesus sa kanila, iba ang tinatawag nila, ang opposite na sisigitan, tapos yun ang kanilang pinutuloy. Tapos, kung paano nila, no? Paano nila labanan yung mga nagsasalita, talagang kakaiba ang kanilang ano. So, they are wild. So, siguro kung wala tayo sa Panginoon, isa din tayo dito, maging wild, ay, walang tama, walang mali, puro ako tama kasi ako nga ang Panginoon. And another one, iba ang kanilang language. Hindi rin yung mga speech, mga ganun, hindi ko yun. Pero kakaiba, not pleasant to our ears. Talagang kung todo, ano na talaga, no? Iba ang kanila mga salita. At alam ko, tayo mga Christian, sa loob ng tahanan, hindi na tayo gano'n. Amen? Kasi sabi nga, saan makilala na tunay ka Kristiyano, una talaga sa loob ng tahanan. Kasi pag dito, syempre, ano tayo, holy tayo, lahat tayo, wala. Pero pag nandun na sa bahay, maaaring may masabi kang di maganda. So, kung may masabi man, diba, sabi nga, naalala ko yung kwento yung pastor, kung sino man sa atin, di ba napakadali na lang natin ay mali ito. Madali na lang tayo mag-apologize. Madali na tayo magpunta sa Panginoon ng aking pagkakasala. So, another one, master in crimes. Ayan, grabe. So, kayo ba nakatanggap pa rin ng text? Di ba mga text natin yung mga scam? Wala na tayo natanggap. Okay, so, alam naman natin mga kapatid, hindi ko naman inaano na yung mga communist country, communist people, isa din sila sa mga Indias talaga. Halos lahat sila. Kaya kawawa ng mga Christian doon. At ito yung ano sa atin na nasa kanila yung halos crime. Alam na natin kung sino yun. Yung ano sila, yung nilagay sila dito, grabe yung crime. Grabe yung tinatawag na corruption. Grabe yung tinatawag na kidnapping. No? Sugal. O babae, drugs, scam, o pag-ilin lang. Kasi they are the people na walang kinikilala Diyos. So the other one, crisis of marriage. Yan, isa po ito. Yung divorce na, nakakat na yung divorce. Isa din yun sa mga hindi naman kinahibigan, pero laging napadaanan sa atin yung crime investigation. Isang common denominator lang talaga bakit naghiwalay, hindi na tayo masawa. Because
because of money and third party. So, tapos ang dahilan ng divorce sa kanila, no? Yung mga life na ng mga asawa lalaki o asawa ng babae, ano na pala, okay na. Wala nang kung ano-ano pang papers na ano, basta divorce na. Okay na sa kanila yun. Kasi na ano ko, yung isa rin sa mga tita ng friend ko, sabi, wala na nga gawin. Parang ang dali lang na wala na kami, divorce na kami. Basta nagbigay lang, no? Nagbigay lang ng ano, ng paper, naglagay lang doon na divorce paper, shock na lang siya, okay pa tayo nung ano, bakit dito, bakit dito? So, third party. Maaring isang ganun. So, lagi naman yung group na yan. So, hanggang ngayon, kahit nga sa Pinas, napaka-binig na ano na sa atin, maingay na sa atin na i-allow na yung divorce. No? Ang dami na rin mga senators na nagsasabing divorce. So, tayo naman Christian. No? Sabi nga, mga kalalakihan, kalalakihan ang ano nito eh. So, ano ko lang din, share ko lang din sa Matthew 5:31-32. Alam ko, alam niyo na ito, about divorce. Matthew 5:32. Narinig niya ninyo nung una inutos ng tao, huwag kang sisira sa iyo. Ay, malilang ka. Matthew 5:31. Sinasabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyong bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Yun, bilang ginagawa ng ano natin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ang isang lalaki ang kanyang asawa, na hindi naman ito nangangalo niya, walang karason-rason, ano? Bakit hiniwalayan mo lang? At ito'y nag-aasawang muli. Ang lalaking ito'y nagkakasala. Itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng inihiwalayan ay nangangalo niya din. So sabi nga din, sinubudahan ng Proverbs 6:32, whoever commits adultery with woman lacks of understanding. So tayo nakakaunawa na tayo na hindi talaga ito maganda, hindi pinahintulutan ng ating Panginoong Jesus itong divorce na ito. So, huwag na natin gawin. So, He destroyed His own soul. Ikaw mismo sumisira sa iyo, kaluluwa. At pagdating nga ng ating Diyos, maaaring hindi ka kasama. Para pumasok sa bahay, sabi nga sa Proverbs 7:7, kung binasok mo ito, pumasok ka sa bahay ng kasawian, tungo sa landas ng kamatayan. So, yung binasa ko yung dalawang Jojo na book na yun, about mga seaman, no, na Christian na sila. Tapos, yun nga, nagkamali. Meron din akong friend din, naka-churchmate ko naman na sa Las Piñas. Sabi niya, huwag sa barko. Sabi niya gano'n. Grabe, ang kapal ng ano doon, adultery. Grabe ang pagkakasala. Kahit siya daw, talagang kung hindi niya alisan yung, kasi nakapaganda nga naman talaga na manager siya doon. Maaring matempt siya. No, siya na yung, siya na umiwas kasi alam niya mali. So, yun, lalo na yung kabataan. No, yung kabataan, pa lang kayo, papunta pa lang kayo dun sa, hindi naman pag-aasawa, no? Hindi pagkaroon ng relasyon. At alam niyo naman kung ano yung ayaw ng Diyos. So, kaya pala, nung young pro ako, nung sa dati kong church dun sa amin sa province, meron kami once na nagdumo na gatherings ng mga young pro. Tapos, ngayon ko lang na nakita at narinig ko na rin sa pastor, yun nga, isa sa mga dahilan niya, bakit? Kami, napagkaroon kami ng gathering sa ganun, 6 church, sa bahay-samahan yun, churches, di ba, ano, 6 yun, magkasama-sama yung mga young pro doon, nandun yung target mo. Nandun na yung, ito na yung ko, ito na yung pwede kong ligawan. So, within lang, no? Kaano lang natin, kapwa Kristyano. At hindi madali. Alam mo kasi mga kabataan, kami may mga asawa na. Parang ito na yung forever. Kanina na tinanong ko si mga isa sa mga co-teacher ko, ano without Jesus? Sabi nga, naku, wala siguro ang Panginoon ko. Ang Panginoon sa kanyang buhay. Yan nga, sabi nga, meaningless, no direction. At yung, na-insert ko yung pag-aasawa. At nakita ko nakita ko sa kanya na si
siguro daw, kung wala Panginoon sa buhay niya, hiwalay sa mag-asawa. Kasi lagi sila nag-aaway. Pero kung, dahil meron siyang Jesus, na naging ginawa niyang sentro daw, she's not a Christian na, pero na-touch ako or na-bless ako sa sinabi niya. Ginawa niyang sentro ang Panginoon Jesus. Kaya, magkakaroon na pagbabago. Ito talaga ang gagawin at ginagawa ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Ayan, so yan sa kabataan, sabi ko, isa yan. Kasi parang sila na yung hanggang pamatayan niya na, no, na pagsasama. Nandun talaga yung maganda, pangit, no, masaya, hindi masaya. Pero pag si Jesus, parang hindi naman masabing masaya lagi, pero parang laging nandun yung magandang pagsasama. No, yun yung importante sa mag-asawa. So another one, miserable life. Ayan, miserable life, no direction. So, ito yung tinatawag na nandito yung mga stress, madaling ka pagkaarit. Meron pa rin bang madaling magalit dito? Oo naman, di mawalan. Pero sabi nga, ako talagang prone sabi mga teachers, magalit din. Yung mga teachers makita ko doon. Pero sabi ko sa kanila, saan at, no, whatever is yung galit, okay lang, sabi ng Panginoon, pero huwag gawin, huwag nawa na magkasala tayo sa ating galit. Kasi mahirap na. No, paggalit ang wala sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, Lord, ano kaya, saan kaya na maging Christian yung mga teachers? Ano? Kasi iba-iba talaga ang ugali ng mga bata. Kung hindi mo kayang i-deal talaga, nandun lalabas ang ugali ng teacher na masabi mo na mawala sa sarili, ano? Sabi nga. So, yun, napakaano yung galit. Tapos, republic ka natin. Ayan, stress, turn to depression. No, ito yun, sabi marami mga estudyante ko, depressed daw siya. Kung ano mo ba yung depressed? Baka stress lang. Kasi normal sa ating stress. Pero sabi ko nga, sabi sa Bible, or kung ka talaga insert lagi, no? Mahalaga na meron tayong pambato. Kasi sabi ko, hindi nagpadagdag na buhay ng stress. Tapos ito yung anxiety, yung deeper ang sadness natin. At alam ko, may mga nagpatutuan sa atin, malungkot, kalungkutan. Pero alam niyo, binawi ka agad nila. Kasi alam nilang may Diyos na kasama. Alam nilang may Diyos na siyang ating ano. Kaya nga sabi nga ng mga necessity lang daw natin ng ating Panginoong Jesus. Kasi pag tuwing may kailangan, siya yung ating nilalapitan. Pagkabigatan, siya yung alam natin na nagpapagaan sa atin. So, sabi ako, kaya lang naman kayo, sabi ng mga Ityas, kaya lang naman kayo, may Diyos at gusto nyo na mag-follow kay Jesus. Kasi alam nyo, kailangan, parang cellphone na, necessity na rin ngayon. Parang ganun ang kanilang tingin sa atin. Hindi nila alam na dahil sa malalim na pagkakilala natin sa Panginoon, no? Good or bad man, riches and emptiness, no? Ay alam natin, no? Sabi nga dito sa ano, alam natin na may tinuturo ang Diyos na minsan, no, nabasa ko to, na inaalaw ng Diyos ang mga bagay niyan sa atin para lalo natin alam kung may Diyos na lalapitan. Ang galing, ano? So minsan inaalaw ng Diyos yung ano yung mga pagsubok na dinadaanan natin. Inaalaw ng Diyos ang mga di maganda nangyayari sa atin kasi alam niya na lalapit tayo sa Kanya. Okay? Ang ganda naman ng Panginoon. So, sabi nga, another one, depression, anxiety, the tattoo. Ayan, tattoo in this generation. Naano ko kasi yan yung mga estudyante ko. Magkaklase ako. Hindi mo sinusulat sa papay. Tapos, at hindi lang isa marami sila. Bakit kaya? Hindi lang yan. Hindi lang tapo ang ginagawa nila. Sabi mo, sa high school pa sila. Paglas-las-las. Akala art lang, ano. So, yung mga ano na to, tinatanong ko nga, hindi ko naman ano, bakit. Kasi sabi ko, dami mo naman tapo. Alam mo yung, ano, yung isa-isa, hindi maganda tingnan. Kasi ang dami mo naman. Nag-design ka ba? Gusto mo ba? Ganon. So, at nakita daw niya ko, bakit? Nakita ko sa kapitbahay ng kami, ang ganda tingnan. O, diba? Sa kanilang environment, para sa kanila, hindi mali yun. Kasi halos lahat na art, na design, sabi nga, ika nga, no? So, yan isa sa mga
ano rin yan, tinuturo sa atin naman. Sabi nga sa Leviticus, verse 19-28, "You shall not make any tappings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord." So, hindi pa talaga inaalaw ng Lord ang tattoo. Huwag niya kaya kasi ito templo ng Diyos. Templo ang ating katawan na huwag naman nawang saktan yung tattoo. At alam yung tattoo ngayon, di ba yung mga police, merong ano doon, hindi na sila inaalaw, pinapagura na sa kanila. Ganun din, no? Ganyan din sa ano natin, sa ano ng Diyos. Kung sino hindi ka pa nakakilala sa Diyos, may mga tattoo ka na, hindi natin mapapakawalan yun. At ano natin sa Panginoon, kasi naging, okay, nagpatato tayo na alam naman natin, hindi yun ayon sa Panginoon. So, Lord, sorry, naging stubborn lang ako, hindi ako sumunod sa'yo. Pero huwag mo nang dagdagan pag nag-sorry tayo. So, yan, isa yan. So, sino yung mga tato dito? Hindi ako nagparinig na, pero ito lang yung muna na ano ko na, ito yun. No, yung, ipakita ako sa'yo, ito si Didi, ayan, yung isa sa mga kababayan natin, from Cebu. Ganyan po, katawanan niya, pati mata niya, tinatato niya. Ang sakit naman, mata magtusok nga lang ang sakit. Black na yan. Tapos, isa gay, no? Tapos, hindi ko na alam kung iniyas ko to. Hindi ko siya naman. Pero, siya halos kung lahat ng katawan niya. At hindi naman siya natin, dahil na maaari. Magulang niya, inano din siya. Christian din daw magulang niya. No? Catholic ang mga magulang niya. At inaano siya na hindi yan. So, walang magagawa. Siya ang kanyang power. Siya ang sarili niya ang tapos ng masunod. So, isa yan, na pag wala ka, maaaring hindi malalim ang pagkakilala sa Diyos. Isa yan sa maaaring gagawin natin. Kasi just for art. Kita ko nga, nakasabay ko sa jeep. Angelica. Laki naman na dito, Angelica. Parang high school pa lang yun. Kasi ko, Angelica. Wow, hindi talaga wala sa buhay sa Angelica. Paano may burahin yun? Hindi ko maano kasi ang sobrang laki talaga ng Angelica niya. Hindi ko naman siya kilala, pero natawa lang ako habang nakita ko. Talagang tinatak na niya ang kanya Angelica sa Angelica. Another one, yan, nagmamak sa Panginoon, cursing Jesus, dahil hindi niya nila naranasan yung mga sinasabi ng totoong Kristiyano tayo. Yung may pagkakilala na malalim sa ating Diyos, na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbabago, Diyos na nagligtas sa atin. Wala kasi silang pagkakilala nun, kaya they are mocking Jesus. No? Kinukutsa nila, cursing Jesus, no? Kung ano yun, yung nakita ko sa mga sa mga street picture. Nakakatuwa. Ito naman mga, ano na to, parang na-imagine ko kung ba nabasa niya si Paul sa kalagitnaan, ang dami na sa kanya. Ganun din yung mga ginagawa nila kung hindi sila papakinan. Kahit ano sa kanila, minsan, tinutulak ko sila, or ano, kaya ba yan? Kaya ba lang? May boldness ba tayo? Pero siya, bago naman talaga, alam niya yung hinahanan niya eh. Nag-pray talaga siya for boldness. So, tayo hindi pa natin nagawa yung mga bagay na yan. No? Kahit sa tabi-tabi lang, dawa, bigyan din tayo ng boldness. Hingin natin, kasi binibigyan na tayo eh. Kaloob na ng Lord sa atin lahat. Ang tanging gawin lang natin panalangin at ihingi sa Panginoon yung ano na yan. So, ano yun? Maybe, ano ba yung sinasabi ng mga true Christian, yung ano, sinasabi ko kanina, na hindi nila alam that Jesus is our Savior. Ayaw na maniwala. Hindi. Sinasabi mo lang yun. Hindi ang Jesus. Tao lang siya. Ano ba? Ano na natin yun? Jesus loves in times of needs. Jesus is a forgiving God, but still, nag-suffer pa rin daw sila ng depression. Nag-suffer pa rin daw sila ng kalungkutan, ng hindi, hate the death, sakit na galit sa mundo, resentment, grudges, and turned out, kumaya-layo sila sa Diyos. Kasi kapatid, Jesus taught, sabi ka nila, necessity lang ang ating Panginoon. So, hindi nila alam yung sinasabi ko in Psalm 119:71, "It is good for me that I have been hurt, troubled, suffered, for it taught me to pay attention for God's command." So, hindi lang nila alam na, nagsuffer
Nag-suffer din ako ng stress. Nag-ano din ako ng anxiety. Meron din ako mga pangangailangan. Pero, iba ang Kristiyano, iba ang hindi Kristiyano talaga. At ang may pagkakilala sa Diyos at ang walang pagkakilala sa Diyos. Kasi para sa amin, inaaral ng Lord yun, at para sa amin, kabutihan ko yun. No? I've been hurt, troubled, suffered, dahil tinuturuan ako ng Panginoon na mag-pay sa Kanyang command. Kasi mahalaga ang pautusan ng Lord. Kaya ang susi doon ay blessings at pagpapala. So, a person who is experiencing calamities, mga kapatid, na problems, challenges in his life without knowing about Jesus, talagang masabi natin na naghahanap lagi ng solusyon. No? Naghahanap lagi ng kung ano yung gawin niya. So, just for mga ating sabi nga dito, meron tayong humorostat. Pag wala daw tayong Jesus, next na just for ayan. Nakita niyo na ba yan sa Facebook? Nakita niyo na. Okay, yung start po yan. So, sabi nga dito, ang sin day, ito yung bawat araw ko kung wala ka sa Diyos. 7 days without God makes 1 week ka na tao. So, sin day, ako man naman. Pag Sunday talaga, hi! So, I've been in Squam area. So, talagang ang saya. No, inuwan dito. Walang pakulangan ng mga ingay. Okay, lahat yan. Masaya ko dito. Masisiyahan din sa kanila. Then one day, wala nila tapos na, kapig-hatian or kamukutan pa rin. Thursday, waste day, Thursday, ano yung sunod? Friday, yun na. Number 1 to, laging ano to. Pag may inuman, laging may away. No? And Saturday. Naalala ko nga, nag-iinom ka ba mga asawa niyo? Oo, pero hindi siguro maglalasing. Ano? So, Saturday, ayan, sira na ang buhay mo. At itong pagkasira ng buhay mo, this will lead to jail. At ito yung statistic, ano, may naano lang ako na alahanan na. Dahil nga, itong mga pangyayari na to ay napunta sa tulungan, ang ano niya, nag-ano siya survey. Hindi naman sa akin ito ha, pero ito yung sa UK ata, 85% nasa jail ay mga walang Diyos. Oh, ang dami nila, no? Sabi niya, 85% nasa jail. And there it is, walang Diyos. And remember, jail is considered as hell. So, parang ano to, alam na nila, at nakita natin, sila, kung wala ang Diyos talaga, nandun talaga ang punta. No? Kasi, yun yung mga nangyayari. Yun yung mga walang Panginoon. Ito yung mga kahinatnan, no? Sa kinaputan ng Diyos, which is lead to hell talaga. Nalala ko yung teacher ko dati. At nag-impart din siya, high school ako kumakalimutan. Sabi niya, ito yun, wala tayong ganito, mga kasalanan, gumagawa kayo ng di maganda, dami niya sinasabi, tapos sabi niya, ay, magpunta sa impyerno. You will go to hell. Tapos maya-maya, see you there. Parang nakyuta lang sa see you there. Sabi niya gano'n, ay, yung pinahayang ko yun, without may parang ang nakyutan lang sa impyerno ka, gagawin mo yung mga bagay na ito. Tapos nakyutan lang sa mga sinabi niya, see you there. Parang ginaya ko siya, tapos na ako, ito na naalala ko lang kasi ng mga nasabi ko yung gano'n. Alam niyo, ano ko lang nangili ng tawad talaga. Bakit ko nasabi yung gano'n? Parang, wow, kiniklaim ko na doon ako sa impyerno. Nakyutan lang naman talaga ako. Alam niyo, minsan na na alam ko sa kanyang sinasabi na tapos na-adapt ko lang. Sinabi ko ba naman, ginaya ko rin sa aking mga sabi ko, geto, tapos sabi lang, see you there. Oh, parang kiniklaim ko na impyerno din ang natin. So, ayan, mga kapatid, sabi nga, what should we do? Ito pala ang buhay, wala ang Kristo. Tayo na meron na. So, madaling sabihin, spread the gospel of God, share the gospel of God, but we need to. Kailangan talaga. At ito na rin yung sinasabi ng mga kapatiran natin, especially our pastors. Kasi 1 billion sila, yung sinabi ko kanina, na walang Diyos. At alam ko, hindi tayo kilos, parami sila. And grateful tayo kasi na-amaze tayo ng mga blessings,
Hindi man ito kayamanan, hindi yung kapayapaan na di malilip sa natin, sa mundong ito. Na-overwhelm tayo sa gawa ng Lord. So, why don't we spread? No? Sabi nga, hingi lang tayo ng boldness ng Panginoon. So, explode natin sa Kanya. Ihagis natin yung alam natin kung gaano kaputi ang Lord. So, the life of Jesus, just for portrays everlasting. Ayan, si joy. Ito yung mga ng Panginoon eh. Ito yung in-offer ng Lord sa atin. At pagpunta na natin ito. The life of Jesus portrays everlasting joy, peace, no? Meron talagang kapayapaan, abundance. Hindi man ito financial, pero alam natin kung ano yung abundance ito. Prosperity, blessings, no? Contentment, satisfaction, riches and wealth, and efforts na for Jesus are meant to enjoy His benefits attached to His name. So, kung sino man nasa Panginoon, of course, makakaranas ito. But ito naman ang mga wala sa Panginoon. A person without Jesus who's experiencing calamities, problems, challenges in his life without knowing Jesus, at sila yung mahanap ng paraan kasi nga makalimutan nila ang salita ng Diyos. Kaya sabi ka, mahalaga talaga paggulay-gulayan. Kasi pag napaggulay-gulayan, nandun ka agad kasagutan. Kasi kung ikaw sa sarili mo, iikot talaga ang pag mo, sabi nga, para mahanapin mo ang solusyon sa sarili mong kakayahan. So, mga kapatid, this will be the end of my devotion, salita ng Lord. Sabi nga niya, dito sa Colossians, chapter 1, hindi natin makita. Pero kung may mga Bible kayo, Colossians 1, i-open ko lang po. Kasi ang ganda nito, ito na po yung end ko. Na ano ko to na, parang hindi ko naman siya ganun lang nabasa, pero alam ko, Colossians chapter 1, laktaw-laktaw ko ito. Yan, sabi niya, lagi kami, tuminig po tayo, lagi kami magpasalamat sa Diyos, Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Tuwing ipinalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hirap ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang inihanda para sa inyo roon sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito ng salita ng katotohanan. So alam natin ito, ang mabuting balita. At ay pinangaral sa inyo. Ito ang lumalaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala. So isa tayo sa nabasbasa ng pagpapala nito, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutuhan ninyo, ay, laktaw ko na, hindi ko na siya, 9 tayo. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sagana sa mabuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo ay patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo. Ito yung the best, mga kapatid. Magpasalamat lang tayo sa ating Diyos Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hiniran na nagmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Sorry po sa mata ko. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Thank you, Lord. At ililipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Wow, nakahanda na ang ating mga kwarto doon. Sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Wow! Naamis ko ba kayo? Naalala niyo po ba? So, basahin niyo po ito. Napakaganda po talaga itong Colossians chapter 1. Ako din, ang lalo kong pinapalala dito, To make it short, mga kapatid, kaloob ng Lord. So, pinagkalooban tayo talaga ng Panginoon, isagalang sarili natin, hindi dahil sa atin. Kaya
Kaya tayo ang pumili sa Kanya bilang Panginoon. Sabi nga dito, pinagkalooban tayo sa loob ng Lord na mapalalim ang ating pagkaunawa natin sa Kanya, na pinakapangyarihan. Kaya nakalaya tayo sa gawa ng kadiliman, sabi niya sa Eden, no? Pinatawad sa kasalanan, kaya lagi tayo manalangin at magpasalamat. Tapos this is what our stand. So move tayo, dahil na-bless tayo ng Panginoon, pinagpala tayo dahil pinagkalooban niya tayo ng kaligtasan before them. So yung mga before them, sila po yung wala sa Panginoon. So nauna lang tayo. So tayo ang gagamitin ng Panginoon. So let us do our part naman. Kasi ang ganda na ginawa ng Panginoon sa atin. Kahit mga kabataan, no, kayo yung pagkasa ng bayan. Kayo yung, sabi nga, malakas, no? Na parang mas maano. Kaya kapag yung mga anak ko, nagpakwento, may kasama sa kainan, nag-pray ka ba? Alam ko naman nag-pray sila, pero bakit pinapaalala ko lang na ipakita nyo, no? Na Christian kayo. Hindi lang sa prayer, kundi sa gawa at sa pamumuhay. So, chain of good deeds po yan. Bumirang po ang kindness ng Lord sa atin. So, i-share din natin. So, to God be all the glory po. Salamat.